Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre, happy Sunday sa atin lahat. Ang bilis ng araw, no? So, parang kailan lang, nasa first week tayo ng October. Ngayon ay halos nasa kalahati na tayo ng buwan ng October. Syempre, exciting ang mga susunod na araw. Itong linggong darating dahil syempre ang Miss Grand International ay malapit nang malaman kung sino nga ba ang magiging reyna ngayong taon na to. So syempre naabangan natin dyan yung mga pasabog ng ating pambaton na si CJ Opiasa na talaga naman lahat tayo ay excited na. Kaya abangan natin yan. So marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, national costume ng Miss Grand International. Magaganap na mamaya. Mama Sam, anong ina-expect mo sa pasabog ng ating pambato na si CJ Opiasa? Well, ang masasabi ko ay sana bongga. So, yon. So, syempre, excited ako para sa laban ni CJ Opiasa dito sa National Costume Competition. Isa to sa mga inaabangan ko talaga every year dito sa Miss Grand International kasi naman, talagang dito mo makikita talaga yung galing ng kandidata pagdating sa national costume. And of course, siyempre, alam kong hindi magpapahuli ang pambato natin sa ipapamalas niyang national costume ngayong araw na to. Kung ano yan, yan yung abangan ninyo mamaya. Basta maganda yan. And then, of course, ito na nga, nagkaroon nga ng botohan dito uli, dito sa Miss Grand International kung saan ang maglalaban-laban ng mga kandidata para sa Power of the Year. So, yon. Siyempre, nagsimula na ang botohan. Guys, sana magbasa kayo ng instruction. 10 points ang boto para sa heart. Hindi like ha. Wala silang hinihingin like. Meron na naman nag-like doon 1.4. Nakakaloka. Buti na lang medyo mataas-taas yung boto ni sa tawag dito sa heart. So, heart lang po, hindi like. So, yon binaliktad nila. So, dito kasi titignan kasi ni Mr. Nawat kung marunong talaga tayo sumunod sa instruction. Kaya sana naman guys, magbasa muna kayo. Sa Instagram, pag nagpunta ka sa Instagram, wala namang doon, like lang, ilalike mo lang, 10 points din yon. Tapos dito sa Facebook, like, 10 points din yon, share 1 point. So, yon. So, i-like lang ninyo, i-heart lang ninyo, walang like. So, yon. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Ilaban natin ang ating bansa para sa Power of the Year. So, yon. And good luck mamaya kay CJ Opiasa sa ipapamalas niyang national costume na lahat naman tayo ay excited na. At ito, exciting to dahil syempre, pambato natin sa Miss International, magkakaroon na siya ng send-off this coming October 23. So, abangan natin yan. Talaga naman, oh my gosh, after 1 year o mahigit na isang taon ng paghihintay ni Angelica Lopez para sa laban niya sa Miss International, eto na, aarangkada na ang lola mo. So, I'm so excited for her dahil alam ko ang isang Angelica Lopez ay palaban pagdating sa competition ng ganitong Miss International. Dahil alam naman natin si Angelica ay hindi yan nagpapahuli ng buhay. Maala CJ Opiasa din yan pagdating sa kalibre at wala tayong masasabi sa ganda at galing. So, tingin ko
papalo yan ng bonggang-bongga. So, abangan mo, Angelica Lopez para sa kanya send-off this coming October 23. Excited na nga si Christine Ann Perez para kay Angelica. Ako din naman, di ba? So, yon. At speaking of Miss International, nako, ang ating kapitbahay na Indonesia. Dahil ang putiri Indonesia ay nakadalawang corona na sa international pageant, ayun nga, nakuha nila ang supranational crown, tapos nakuha nila ang Cosmo. Ngayon, ang putiri Indonesia, ang susunod na road nila ay ang Miss International. Ang tanong, nabili na kaya nila ang corona? Charot, so yan. So, sabi nila mag-grand slam daw sila, yung putiri Indonesia. So, tingnan natin kung nahilot nila ang corona, di ba? So, yon. So, inaabangan na ang laban ng kanilang pambato ngayon dito sa Miss International kasi sabing ganun, ready na daw para sa next crown ng putiri Indonesia. Oh my gosh, nakakaloka. Diyos ko Lord. Anyway, good luck, di ba? So, good luck sa kanila. Tingnan natin. Pag nakuha nila yan, alam na ninyo. So, yon. Anyway, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. So, good luck na lang, di ba? And then, kung ako naman ang tatanungin ninyo, naniniwala naman ako sa Miss International na talagang ang corona ay binibigay nila sa tamang babae na kadapat-dapat talagang manalo ng Miss International. Di ba? So, yon. At legit yan, di ba? Na talagang ang Miss International ay hindi sila basta-basta. Ganon! Kaya good luck. And good luck din syempre sa ating tatlong pambato na lalaban sa Miss Universe. So, syempre mga Filipino beauty. Ito ay syempre si Miss Great Britain, si Christina Chok, and then of course, si Victoria Velasquez Vincent, na talaga naman inaabangan natin yan. At saka syempre si Miss Chelsea Manalo na excited na tayong lahat. So, ready na sila para sa laban nila sa Miss Universe. So, ako syempre, masaya ako dahil alam mo yun, na parang alam naman natin na ang tatlong girls na to ay talaga namang mga palaban at meron silang pinapakitang angkin na galing. Iba-ibang bansa pero Filipina blood, diba? So yun, so exciting kasi may tatlo tayong mga aabangan na talagang minahal din natin. Christina Chok, minahal natin niya sa Miss Universe Philippines. Ito namang si Victoria Velasquez Vincent, Diyos ko, talagang malapit na yan sa puso natin. And then, of course, yung pambato natin na si Chelsea Manalo, laban at mabuhay. Diba? So, yun, speaking of Chelsea Manalo, lilipad na si Chelsea Manalo patungong USA sa kanyang laban sa October 21. So, bukas na ang alis ni Chelsea Manalo. Maagang aalis si Chelsea Manalo patungong Miss Universe dahil may mga gagawin pa siya sa USA bago siya pumunta ng Mexico. Actually, ang arrive ng mga kandidata sa Mexico para sa Miss Universe ay starting October 29 to 31. Siguro para mas maging fresh ang ating pambato pagdating doon sa Mexico. Kaya uunahan na nilang umalis at baka may mga gagawin pang treatment sa kanya. Charot. Baka may mga importante pa silang gagawin doon. Kaya abangan na lang natin kung ano yung mga update syempre kay Chelsea Manalo. So exciting na yan. Tama-tama lang yan. Patapos ang Miss Universe, patapos ang Miss Grand International, papasok naman ang Miss International at saka syempre ang Miss ang Miss Universe. Saka may Miss Earth din, di ba? So, yon, good luck! So, yon, laban Pilipinas, kaya natin yan. At, syempre, speaking of laban, Mama Sam, Indonesia and Myanmar, dito sa Miss Grand International, tingin mo, sino sa kanila ang makakarating sa top 5? Ay, nako, mahirap. Pero, ako, I think, doon sa nangyaring, tawag dito, sa nangyaring kagabi, kahapon sa interview, di ba, ng mga closed door interview ng mga kandidata. Maraming kandidata ang sinasabi nila, gusto nila si Indonesia ang manalo. Pero hindi ko lang alam kung yung mga kandidatang to ay kumukuha lang ng hakot ng suporta mula sa di ba? So, alam na ninyo. Siyempre, puntos yan Ay, supportahan natin si ganito kasi gusto niya si ganyan, mga ganon.
Pero kung ako ang tatanungin mo, parang I go for Indonesia more than to Myanmar na makarating doon sa top 5. Kasi si Myanmar, laban na laban, pero parang feeling ko kung pagiging nice, I go for Indonesia. So, yon. Pero syempre, mas gusto ko na lang si Philippines ang makalusot sa kanila. Di ba? So, yon. Kiver ko sa kanila. And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? 5 country, pinili si Philippines. Ito ay si Nepal, Denmark, Russia, Nigeria, Bangladesh para maging Miss Grand International. Nakakatuwa kasi syempre may mga ibang kandidata na nakikita nila yung lakas talaga ni Miss Philippines dito sa Miss Grand International. And sana nabigyan nila din ng magandang dahilan kung bakit si Philippines ang napili nila, and naniniwala naman ako, nakita talaga nila yung angkin na galing at kadapat-dapat na manalo si CJ Opiasa. So syempre I'm so happy para kay CJ dahil talaga naman si CJ naman talaga, wala din naman akong masabi talaga sa kandidata natin. She's a very accommodating and talagang kung performance ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan dahil talagang magaling ang isang CJ Opiasa at palaban. Diba? So, yun. Good luck talaga kay CJ. So, wish all the best na sana talaga destiny niya to. At saka, syempre, sana gabayan siya ng Diyos at magbuhos ng maraming blessing para kay CJ Opiasa. Diba, Christine Ann? So, yun. So, excited na rin si Christine Ann para sa kanya. Pero ito, marami talagang mukha daw si India ang napipisil ni Mr. Nawat na manalo ng Miss Grand International ngayong taon na to. Mama Sam, anong chika mo dito? May mga usap-usapan na ganyan na malakas nga daw talaga ang laban ng India dahil sa angking ganda at talaga very queenly daw yung galawan. But sana magpakita siya ng magandang performance. Yung alam mo yon, yung hindi lang yung puro ganda at magandang gown ng mga ano. Yes, totoo naman yung nakita ko siya. Talagang meron siyang glow na masasabi mo, ay, eto, mukhang siya ang magiging Miss Grand International maliban kay Spain, di ba? Pero, sana magpakita din siya ng performance. Hindi yung parang nakatayo lang siya, mukhang queenly na. Kasi, syempre, performance level pa rin dapat yung pipiliin nila. And, ayun, tignan natin. Diba? So, basta ako naniniwala ako si Philippines bongga. Charot. So, yun. Ewan ko dyan kay Miss India. Bahala siya sa buhay niya. Charot. So, yun. Para naman sa sumunod natin, chika. Miss Globe, second runner-up. Miss Aura, first runner-up. Mama Sam, tingin mo, grand. Corona na kaya? Siyempre, gusto natin corona as long as possible, di ba? So, mas gusto ko na makoronahan tayo talaga ng Miss Grand International ngayong taon na to. Parang feeling ko, si CJ na talaga yung dapat at wala nang iba. Charot. So, yun. Pero, syempre, depende pa rin yan kay Mr. Nawat kung nakikita niya bang si CJ talaga yung kadapat-dapat na manalo ng Miss Grand International ngayong taon na to. Maganda naman si CJ at naniniwala naman ako sa ipinakita ni CJ ay talagang kadapat-dapat na makarating siya sa top 5 ng Miss Grand International. Pero kasi tulad din ng sinasabi ko, maraming kalaban. Ayokong ay naku guys, tayo na ang mananalo dito. Eh kung ibibigay sa atin, di maraming salamat, di ba? Basta ang importante lang sa akin ngayon, sana naman makatungtong si CJ kahit man lang sa top 5. Top 10, yes, kaya ni CJ. Pero kung kaya pang isagad hanggang top 5, much better. Para kasi sa akin, deserve niya talaga ang makatungtong ng top 5 dito sa Miss Grand International. Kaya guys, ipakita natin yung suporta at pagmamahal natin kay CJ sa mga kailangan niya dito, katulad na lang ng botohan dyan ngayong nagaganap sa Country of the Year. Ipakita natin na baka powerful yung country natin kasi una kukuha sila top 16. Di ipakita natin na kaya nating lumaban na makarating dito sa dulo ng kompetisyon ng Miss Grand International at sa pamamagitan syempre ng suporta natin. Di ba sabi nga kay India, sinasabi mo na malakas ang Miss Grand sa country mo, pero bakit walang suporta na mula doon sa mga tao na sumusuporta sa iyo? Kasi dito, at the end of the story, hindi naman yung Miss Grand ang sinusuportahan mo. Ang sinusuportahan mo yung kandidata, and doon, nag-o-observe si Mr. Nawat kung madami nga ba siyang support na nakukuha mula sa
country niya, di ba? So tayo, sana gumalaw tayo at magtulong-tulong para kay CJ Opiasa. Kaya natin yan na ilagay sa number 1 spot si CJ. Libre naman yung boto. Di go na tayo, di ba? So yun, so alam ko makakapasok sa spot ng top 20 si CJ Opiasa kahit hindi naman natin iboto. Pero iparamdam natin kay CJ yung suporta natin dahil inilalaban niya ang Pilipinas dito sa laban niya dito sa Miss Grand International. At sana ibalik din natin kay CJ. So, kung pupunta kayo doon, paalala lang po, heart po ang gagawin. Plus, pumunta na rin kayo sa Instagram kasi may count din yung Instagram ninyo. So yun, ganun kasimple, ganun kadali. Basahin nyo yung instruction. And then CJ Opiasa, sabi ko nga, top 10, top 5, masaya na ako doon. Kung corona, syempre tatumbling na ako, pabalik-balik. But ayokong mag-expect kasi sa mga past natin laban, di ba nag-expect tayo? So medyo talagang masakit pag hindi talaga nakuha. Pero naniniwala ako kay CJ Opiasa, kaya niya yan at laban. Diba? So yun. So I'm so excited for CJ Opiasa sa laban niya dito sa Miss Grand International. Malapit na. So next is after ng NATCOS preliminary competition. So yon, sa prelim talaga dito natin malalaman kung sino nga ba ang talagang makakarating sa dulo ng competition. So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang kayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.